Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Sa muli magsama-sama po tayo dito sa ating evening talk with Pastor Rody upang dumiskas o mag-aral ng isang specific na topic na mahalaga po sa ating kapanahunan. Lalo na ngayong puno ng mga problema ang ating society at ang iba ay nag-iisip, katapusan na ba ng mundo? Ano ba ang mga signs na nangyayari ngayon? Ang iba po ay nalilito. Ngunit ang salita po ng Diyos ay mayroong katugunan sa gabing ito kung katapusan na ng mundo or whatever. Kaya dito po sa aklat na magawa ang tatalakayin po natin ngayong gabi, mga kapatid at kaibigan, ay ang katiyakan sa sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ang siguradong nagbibigay ng katiyakan sa lahat ng pangyayari, magko-confirm lagi pong ang Panginoon sapagkat alam niya ang lahat na nangyayari sa daigdig maging sa kalangitan. Alam niya ang lahat na mga mangyayari at nangyayari at kung ano ang destination ng lahat ng mga bagay. Sa Acts chapter 1, verse 2, babasahin ko po ang ilang bahagi ng ating pag-aaral ngayon sapagkat ito po ay confirmation or assurance sa mga sinabi ng Panginoon sa mga pangyayari ngayon. Until the day which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. So nagbigay po ng mga bilin ang Panginoong Hesus sa mga apostles. Then sa verse 3, to whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proof, being seen of them 40 days and speaking in the things which pertaining to the kingdom of God. So nang mabuhay isang muli, nagsalita siya ng mga bagay na mangyayari tungkol sa kaharian ng Diyos. First, na assurance po na binigay ng Panginoon mga kapatid, mga kaibigan at mga kasama sa evening talk, ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng assurance na mayroong ascension or pagkabuhay na maguli, na ito po ang kinatatakutan ng marami na sila'y mamatay. Baka wala nang muling pagkabuhay, paano na ang kanilang mga bahay at kayamanan, kanino mapupunta? Sapagkat ang alam lang ng marami, pag namatay, tapos na. Para bang yung hayop na kinakatay, pag nakatay, wala nang balita. So tayo hindi po ganun. Mayroong ascension, mayroong pag-akyat sa langit, mayroong pagkabuhay na maguli, at yan po ang isang confirmation na sinabi ng Panginoong Hesus. So lahat ng event sa mundo, lahat ng mangyari sa buhay natin, ang salita po ng Panginoong Hesus ay mayroong confirmation. Okay, may confirmation. Mayroong assurance. Kaya ngayong gabi, ang dinidiscuss po natin ay pagko-confirm, pagkukumpirma sa mga bagay-bagay na pwedeng nalilito tayo. Kaya sinabi nga po dito sa dito sa isang part na mayroong clarification, dito sa verse 6, tingnan na po natin. And when they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? And he said unto them, ito po ang sagot ng Panginoong Hesus, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. Okay, magtanong yung tao, ang sagot ng Panginoon, wala sa inyong lugar, wala sa inyo ang karapatan na alamin kung kailan ang end o ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yan po ang isang secret na sinabi na walang makakaalam niyan. Hindi alam ng mga anghel, hindi alam ng mga tao, hindi rin alam ng mga propeta kung kailan ang pagbabalik na maguli ng Panginoon. Yan po'y surprise. Pag sinabing surprise, dapat walang nakakaalam. So ngayon po may mga nag-aagam-agam, mag-i-end na kaya ang world dahil sa tindi ng COVID ngayon. Milyon na ang mga infected at hanggang ngayon, maging sa Pilipinas, wala pa tayong assurance kung nasaan ang vaccine. At kung ilan pa ang masasawi o mamamatay, na nagtatanong ang iba, kailan ito magtatapos? Malapit na ba ang end of the world? Ang sagot ng Panginoon dyan, to confirm to you, brothers and sisters, ang sagot sa tanong na yan kung mag-end na. Ang sagot kung kailan ang wakas, hindi ipinahintulot ng Diyos sa tao na maalaman nila. Secret yan. Ama lang, ang Diyos lang ang nakakaalam at ang Panginoong Hesus. Maging mga angheles, hindi po sila binigyan ng karapatang malaman ito. Kaya ito sinabihan ng Panginoon ng mga alagad. Ang sabi,
It is not for you to know the times or the seasons. It is not for you to know. Kaya pa nag-isip ka yan, mapapagod ka lang sa pag-iisip na hindi mo dapat iniisip. Pero ang isang kino-confirm, ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, nagkaroon ng ascension, nagpe-prepare ng lugar para sa atin, para sa iyo, kung ikaw ay manampalataya. John chapter 14, verse 6, hanggang sa sunod ng mga verses, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So sa ganong promise ng Panginoon, mayroong katiyakan dahil nasumpungan na natin ang Panginoon, ang tagapagligtas na siyang landas patungo sa langit, na naghahanda ng lugar para sa iyo at para sa akin. At kapag kahanda na ang lugar, sabi niya sa aklat ng Juan 14, magbabalik siya dito upang tayo'y kunin, upang ikay kunin, ang mga manampalataya ay kunin, upang manirahan doon sa inihanda niyang lugar, doon sa piling ng Ama for eternity. Okay? So yan po'y sagot sa confusion. Pagka mayroong confusion, mayroong clarification. So ang dalawang yan ay magkasama sa verse 6 and verse 7. Ang confusion ay nasa verse 6, ang sagot naman ay nasa verse 7. Jesus tells them that the Father will determine when that will occur. Ididetermina ng Ama kung kailan mangyayari ang sagot sa iyong tanong na kung mag-i-end na o kailan ang muling pagbabalik o kailan ang pagre-restore ng Kingdom of God na tulad na nga sa langit. Ang Ama lang ang nakakaalam. Okay? That is the clarification. And maliban po dito sa confirmation na sinabi ng Panginoon, kinonfirm ang command. Mayroong command na iniwanan ang Panginoong Hesus. Ito yung command. Verse 4 and 5, the disciples called apostles. Naging apostol ang mga disciples. To remain in Jerusalem until they baptized with the Holy Spirit. Kinonfirm ang mga disciple na nang sila po'y napospos na ng Holy Spirit, sila'y sinend out. Kaya hindi na sila disciple no mga time na yun. Nang sila'y napospos at sinend out, sila po'y naginang apostol. Dahil ang ibig sabihin po ng word na apostles, the one who sent, o ay mga sinugo, pinahayo, yan po ang kahulugan ng apostles. Ang disciples ay mga tagapag-aral pa lamang sa paanan ng Panginoong Hesus kung ano ang instruction. Ngayon ay umalis na, papunta ng langit ang Panginoon. Bago siya umalis, ikinumission niya, the commissioning time, upang humayo at mangaral ng salita ng Diyos. Saan aabot ang pangangaral? Dito po sa verse 8, ang sabi ng Panginoon, tatanggap kayo ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kapag kayo'y nabaptize at napospos ng kanyang Espiritu, ang sabi ng Panginoon, tatanggap kayo ng kapangyarihan upang mangaral ng salita ng Diyos from Jerusalem to Judea and Samaria, and ito na po yung panahon natin ngayon, and to the uttermost part of the world, or to the whole world, in different nations, in different places. The gospel of Jesus Christ must be preached. Kailangang ipangaral po ito. Ito po ang commission, ito ang utos na hindi dapat matinag at hindi matitinag ng pandemic. Hindi matitinag ng persecution, hindi matitinag ng kahirapan, sapagkat Diyos ang nag-utos. In fact, sa Acts chapter 8, i-advance po tayo ng chapter, Acts chapter 8, inusig ang mga Kristiyano ng panahong yon. Inusig ng matinding pag-uusig, at ang mga Kristiyano ay nagsitakas, nagsialis para sa kanilang buhay, para sa kanilang safety. Akala ng mga persecutors, titigil na sila sa pangaral. Subalit, hindi. Habang inusig sila at nagpunta sa ibang mga bansa, nagpunta sa mga ibang lugar, lalo silang nangaral ng salita ng Diyos at lalong lumaganap ang Ebanghelyo ni Kristo because of persecution. So kapag ka pinersecute, lalong lalakas. Pagka mayroong pandemic, lalong lalakas. Pagka mayroong mga krisis, lalong lalakas. Sapagkat ang Kristiyano, kasama ka, kapatid, kaibigan, you are unstoppable. Unstoppable. Hindi ka pwedeng pigilin ng kahit ano, ng kahit gaano kabigat na trials o mga hadlang o kahirapan. Hindi mapipigilan ang Espiritu ng Diyos na sumasa iyo. Kaya
Itong pandemic, hindi ka nito mapipigilan. So that is a confirmation. Kino-confirm po. At sabi ng Panginoon, I will be with you always. Sa verse 8 ng Book of Acts, chapter 1, then I will be with you always, even to the end of all ages. You shall receive power, and you will preach the gospel with signs and wonders. Mga kapatid at kaibigan, ang kapangyarihan ng Diyos, nagbibigay ng kagalingan, tumutugon ng mga imposibleng kaparaanan pagka ikaw ay nagtiwala. That is confirmation from the Word of God that I will be with you always. Why? Bakit? Sapagkat darating ang panahon, mayroong kagipitan, mayroong panganib, kailangang tumayo tayo sa ating mga paa sa tulong ng Panginoon. Maring walang supply na kung anong galing sa gobyerno o sa kanino paman. Pero ang Diyos mayroong special way. Because Jesus is the way, the truth that will leads to life. Kapag ka mayroong kaparaanan ng Diyos, it will leads to salvation, it will leads to solution, it will leads to life. At ang buhay mo ay magiging matagumpay. Hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya. Kaya, yan ang mga confirmation na inaabangan natin ngayon. Confirm that you will share the gospel anywhere. Huwag kang titigil, huwag kang magpapapigil. Siguraduhin mo ang kapitbahay mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay na nasiran mo ng gospel. Sapagkat kapag ka hindi, sayang ang buhay mo, sayang opportunity, kung kapahamakan din lang ang destination ng pamilya mo. Sapagkat ang sino mang hindi sasampalataya ay parurusahan at hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang sumasampalataya ayon sa John chapter 16, 3:16, ang mga sumasampalataya ay pinagkalooban ng kapangyarihan, pinagkalooban ng salvation, that they shall not perish but have eternal life in Jesus Christ our Lord. So yung mga hindi mananampalataya ay parurusahan, pero ang sampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kaya tayo nagtitiyaga at naninindigan sa Panginoon sapagkat mayroong confirmation that His word is true, that His promise is true, and that promise is for you. So do not be dismayed, don't turn to the left nor to the right. Just continue forward sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. That is a confirmation. So, ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon ay isang pag-asa na kung paano siya muling binuhay, tayo din naman daw ay bubuhayin mag-uli kung abutan man tayo ng kamatayan. So, ang namatay lang kasi, physical, yung lupa na babalik sa lupa, pero yung ating kaluluwa, ang ating espiritu, hindi po namamatay. Hindi po yan kasama sa libingan. Yan po haharap sa Diyos for rewarding or for judgment. Judgment kung wala ka sa Panginoon, rewarding kung nasa Panginoon ka. Rewarding for eternal life and joy for eternity kung ikaw ay nasa Panginoon. Ngunit eternal punishment kung ikaw ay wala sa Panginoon. So yan po yung mangyayari. Ang sinabi ng Panginoon na mayroong pagkabuhay na maguli. Mga sinabi po yan dito sa Book of Acts chapter 1 na mayroong confirmation kaya nagkaroon ng ascension to prove that ng mga tao na nanampalataya sa Panginoon ay mayroong muling pagkabuhay na maguli tulad sa Panginoong Hesus. Puno ng kapangyarihan at masayang karanasan kapag ka nasa Panginoon ka. So purihin po ang ating Panginoon. Ang pangako ng Diyos, makakamtan mo by faith. Kapag sinabing by faith, pagtitiwala, pagsunod, umaasa ka, at talagang ang Diyos lang ang iyong pag-asa sapagkat ang promise niya totoo. Nagtitiwala ka sa Kanya. The evidence of things not seen or not yet happened. That is the meaning of faith. Ebidensya ng mga bagay na di pa nangyayari pero pinaniniwalaan mo na totoo. Okay? Halimbawa, naniniwala kang bukas ay mayroong araw. So bukas mayroong araw. Ganun ang faith. Hindi pa nangyayari naniniwala kang mayroong araw bukas. Ano ho? Ngayon, hapon na o gabi, naniniwala kang bukas mayroong hangin, mayroong liwanag na darating. That is faith in assurance. Ganon, ang pinangako ng Diyos, asahan mo sapagkat kinonfirm na yan. Okay? Lahat ng mga tao, mananampalataya, kinonfirm ni Lord, anak ka ng Diyos. May promise. Mayroong pinadala sa iyong Holy Spirit to give you power and to give you wisdom and to give you guidance. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. At ating abangan ang next episode natin.
Napakarami nating tatalakayin ditong napakagandang topic sunod nitong ating episode ngayon. Mag-pray po tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. I-bless mo po ang lahat ng mga nakikinig na mayroong confirmation sa salita mo. May katanungan man kami, may pinagdaraanan man kami, may problema man kami, mayroong sagot. Kailan mag-i-end ang COVID? Panginoon, sagot mo. Sagot mo ang katapusan niyan. Alam mo kung kailan yan magtatapos. Maring hindi mo na hinihayag yon upang ma-fulfill pa ang mga layunin kung bakit nag-exist pa yan ngayon. Pero ang aming dalangin, walang mabiktimized na anak mo o mga mananampalataya. Maring nagtatanong, katapusan na ba ng mundo? Hindi pa. Matagal na matagal pa ang mundo. Na-fulfill lang ang mga kinonfirm mong salita mo na may mga darating na mga sakuna, mga kahirapan, mga kabagabagan, pero umpisa pa lang yan. Ngunit ang mga mananampalataya, mayroong pag-asa kasi hindi ka aalis, di mo kami pababayaan, Panginoon. You will be with us always to bless us and to give us way. Salamat po sa blessing mo sa bawat isang nakikinig ngayon, sa bawat isang sumusubaybay sa Evening Talk. Pagpalain mo po silang lahat, good health, and blessing be with them. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless you all, mga kapatid. And again, I remind, 8 o'clock nightly, Evening Talk. Then, mayroon tayong papalapit na next batch ng ating Every Home for Christ, Be a Better Dad pag-aaral online sa web. Ano po? Isang oras lang, bawat simana. Mag-chat kayo, mga tatay, mga daddy, upang mag-aral po tayo ng libre dito po sa Be a Better Dad o maging mabuting tatay. So, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you. God bless you all. Na maranasan ang buhay na kasiyasiya, puno ng pag-asa at kapayapaan, well, sinasabi ko sa iyo, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo para maranasan mo ang kanyang mga pangako sa kanyang salita. So we have 3 guides. ABC of salvation. Letter A, admit that you are a sinner. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan na gawa. Letter B, believe that Jesus was died on the cross, and on the 3rd day He rose again to prove that He is the only Savior and the Messiah. Letter C, commit your life to Jesus. Commit your whole life, yung ngayon na meron ka at yung future na meron ka. I-commit natin kay Lord. So if you are willing to accept Jesus as Lord and your Savior of your life, I invite you to pray this prayer with me. Nalangin tayo. God our Father, I thank you for the life you have given me. Tinatanggap ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. Inaamin ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa anumang klaseng kaparaanan. Ako ay naniniwala ng iyong anak na si Jesus sa pamagitan ng iyong pagmamahal upang kami ay maligtas ay pinadala mo. Siya ay nanamatay, ngunit muling nabuhay. Ito ay patunay na siya aming tagapagligtas. At sa oras na ito, we commit our life to you. Gamitin mo ang buhay na ito upang mas lalo, Panginoon, na mapapurihan ang iyong pangalan. Iparanas mo sa amin ang kapayapaan, ang kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan, deepest needs of our hearts, Lord. May we find our purpose in you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. So, welcome sa bagong buhay na meron ka kay Kristo. God bless you all and have a good day. Good night.